Yun. Alala ko na. Pop, 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 like a moment. Ikunin natin itong mga binigay-bigay sa atin. Maipakita at makapagpasalamat man lang. Sino nga yung apelyido niyo? Hindi ko nga alam eh. Alam, paano ko nga pala yung shoutout. Pati account nakalimutan ko. So, ayun, napagwalang gabi sa lahat mga idol. At tayo ay, ano tayo ngayon? Ay, Diyos ko po, ano ba itong nangyari sa New Year na to? No? Ano ba ang meron sa New Year na to? At wala akong ginawa kundi matulog ng matulog para akong ahas na laging pagkatapos kumain. Tulog na naman. Wala na ako nagawang matino sa buong maghapon. Mabuti na lang si Mrs. Hindi napapagod sa kanyang mga ginagawa. Puro na lang ako gising, tulog, gising, tulog. So, hindi pa pala natin na i-vlog yung ating mga pinaggagawa dito. So, ayun. Mga idol, huwag kayong gagawa ng ganong klaseng uri ng kwarto. At magiging sawa kayo. Wala kayong ginawa kundi matulog ng matulog sa mayat maya tulog. So maganda na rin kasi kumbaga yung mga puyat, yung mga pagod na natin nakaraan ay nababawi natin. So yun, marami tayong isa-shoutout ngayon. Napakaraming nandito sa harapan ko. Ano pa pangalan nito? Aaron. So yun, Aaron. Oo, si Aaron. So Aaron. Aaron, dalawang A eh. Dalawang A. Aaron lang, hindi Aaron. So, Richard Acosta, shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. Sinamantala ko lang yung live kasi may gaganti. Ano mga idol, may gaganti sa live natin. Kasi, inurat namin ng inurat kagabi ni paring Maki. Tuwing nagla-live yun, lagi namin kinukulit. So, ayun. Napaka-thankful talaga nagkaroon ako nitong ganito mga idol. So, matagal na akong naghahangad talaga nito. Matagal ko na siyang gustong gawing koleksyon. At kaya ko naman bumili. Hindi naman siya nangihinayang. Medyo may kamahalan kasi talaga. Sa totoo lang, may kamahalan talaga yung ganitong uri ng materyales. Naggagagapang ka dyan. Hindi ka na lang dumaan. Ayan naman, kung makita ka, tutukan kita ng live dyan. Di ba makita na nakakabit na? Richard Acosta, pumunta ako dyan. Tulog ka, Lods. Oo nga, tulog ako ng tulog. Pasensya na kayo. Madaming pumupunta dito si Aaron. Pumunta dito kanina. Nagbigay na naman ng mga gamit sa atin. Ang dami na niyang binigay sa akin ng mga gamit. Sa totoo lang, sobrang thankful ko sa kanya. Meron lang hindi ako nagustuhan sa kanya na binigay na gamit. Pero hindi naman niya kasalanan. Binigay na nga lang, sinisipay, no? De joke lang. Kasi si Aaron ay, nasan ba siya, Hal, na bansa? Nagtatrabaho? Sa Germany. Hindi Germany. Sa... Bandang malapit sa Roma eh, mga idol eh. Hindi ko lang alam kung, hindi ko ewan ko, yan siguro pagkatulog ng tulog, tsaka epekto na rin ng pagtanda natin. Nagiging makakalimutin na. So, yun mga idol, isang mapagpalang gabi sa inyo. Masaya po talaga ako at nakahanap na kayo ng personal. Bless you more, Lords. Ang hirap humanap nito. Hindi naman sa mahirap. Marami. Kaya lang, ayun, si Joe Mendez Hernandez, gandang gabi sa iyo from Taal, Batangas. Bukas nasa Lipa ako mga idol, papagawa tayo ng gawa sa kalis at kampana ng mga medalyon. So marami kayong aabangan. Di ko alam kung baka yung kung tatapusin na ba natin yung promo natin. Kasi paubos na dito yung stock ko. Excuse. So, ayun. Magpapasalamat muna tayo kay Aaron dito personal dito sa live na nagpapasalamat ako sa iyo Aaron. Sabi mo nga sa dinami-dami ng mga alam mo na nagba-vlog, alam mo na mga manggagamot sa mga napapanood mo ay
pinaka-favorite mo ako, isa ako sa favorite mo na vlogger ng spiritual o isang content creator. Sa actual, hindi naman talaga ako vlogger, mga idol. Ang sa akin, content creator. Hindi po ako vlogger. Ang vlogger po kasi, kailangan araw-araw meron kang vlog o meron kang content. Sa akin, hindi eh. At hindi ko pinagpaplanuhan, hindi ko pinag-iisipan yung mga gagawin ko. Pag naisipan ko magpo-post ako. So, hindi ko naman kinakailangan yung malaking kita para sa pagbablog. So, di ka naman mukhang matanda, Commander. Sabi mo lang yan, iba-iba ang itsura ko. Maraming nakakapansin yan. Minsan naman ay may nagsasabi, ang tanda ko na daw tignan. Minsan naman nagsasabi, ang bata ko sobrang tignan sa edad ko. Depende sa gabay na... Kasi mga idol, naniniwala ba kayo na ang isang manggagamot na kung sino yung gabay niya na nakasampa sa kanya is nagiging ganon yung kanyang imahe. Kapag ang sumampa sa'yo ay elemento, minsan nakakapagpabata ng itsura. Kapag ka mga espiritong banal naman ang nakagabay sa'yo, so seryoso ka lagi. No, minsan naman nagsusungit nang hindi mo malaman. Minsan parang naiirita na may kausap na gusto mo manahimik, katahimikan lang. So, yun. Balikin natin si Aaron. So, Aaron, thank you very much sa'yo sa yung lubos na pagtitiwala sa akin. Sabi mo nga, napakarami naming vlogger sa spiritual na nakikita mo, nagbablog, nagla-live, no, mga nanggagamot, nasa spiritual. So, lubos yung tiwala mo sa akin. At hindi naman dahil malapit ka lang sa akin, dahil taga Marikina ka lang, no? Hindi naman yun yung dahilan mo, kaya mas pinili mo ako sa kanila at mas pinaniniwalaan mo ako. Siguro may mga bagay lang na nakita ka sa akin na hindi mo nakikita rin sa iba. Kasi gaya nga na sinasabi ko, iba-iba kami. No? Iba-iba kami na mga klase ng mga manggagamot. At may kanya-kanya kaming pamamaraan. So, ayun mga idol, dahil nga ako ay tulog ng tulog, may utang na naman ako sa inyo. Hindi na naman ako ritual ng banishing ritual. So, hindi pa tayo nakakapag-banish. Okay lang naman, January pa lang naman. Huwag lang lalagpas talaga ng January. So, talagang kailangan na ihanda natin yung ating pangangatawan. Unang-una, laging sinasabi ko sa inyo, ang pagri-ritual ay nakakonforme o nakadepende sa pagri-ritual ng isang ritualist sa kanyang kondisyon. Kasi kung tayo magbabanishing at bad trip ka, pag bad trip ka, pasok ang negatibo, so paano mo ibabanish yung iba kung ang sarili mo nga ay hindi mo mabanish, no? Matanggalan ng mga negatibo. Kasi ang pagiging bad trip at galit, wala sa mood, iyan ay isang negative energy o enerhiya na nasa iyong katawan. So, kung yan ay negatibong enerhiya na nasa iyong katawan, so maaring mailipat mo yan sa iyong mga i-cleanse o ibabanishing. So, kailangan ang iyong katawan ay nasa kondisyon ka para lahat ay nasa ayos. So, yun ang isang pamamaraan sa pagbabanishing. So, yun nga pala, salamat din kay Aaron. So, ito yung ipinagkaloob niya sa atin. So, ito mga idol, meron siyang tawag dito. Ito mga idol ay napupulot lang niya doon sa bansang kanyang pinanggalingan. Mahilig siya mamulot. So, mahilig siya mamulot. Mamaya may papakita ako sa iyo. Pakihanap ngayon binigay ni Aaron na nilagay ko sa labas yung mga may sungay. So, yun, di naman yung kasalanan yun eh. Nandito, nasa plastic. May mga sungay siya. Ayokong ipasok dito sa bahay, pero dahil nga mamaya magki-cleanse naman kami, papakita ko sa inyo. Baka magkaroon kayo ng mga ganitong uri ng amulet. Hindi po ito nababagay sa inyo. Basta tignan mo, tanso na may mga sungay. So ito mga idol, ang sabi sa kanya ng mga taga ron sa bansang pinuntahan nila, ito ay ginagamit, hindi po ito ashtray mga idol, hindi yan ashtray, nakita nyo may ganyan. Hindi ko lang alam kung saan to pa, siguro sa ganito. Ayan, kasi kasyang-kasya naman, no? Ito siguro lagayan niya, no? Hindi siya ashtray.
kung kayo ay gumagawa ng herbs o herbal medicine, so dito nilalagay yung dinidikdik. Ito ay gamit ng mga babaylan ng unang panahon. So ito ay napaka relic na nito mga idol. Sobra talaga. Alaga lang niya, nililinis lang niya, kaya ganyan. Tapos halatang may mga dinikdik dito na mga herbs o mga halamang gamot. So ito ay pandikdik, ginagamit din dyan. Merong isa nito, kinuha ko, ginawa kong tuktukan. So dalawa to. Alam nyo ba ito ay hindi isang uri ng kasaysayan. Nabanggit niya kanina, natuwa ako sa kanya dahil madami siyang alam. Madami siyang alam na mga ganun-ganun, no? Tapos naglalathala siya ng kasaysayan, yung mga kasaysayan. No, inilalathala niya to, then yun yung trabaho niya sa ibang bansa. Nakalimutan ko yung tawag sa kanya, tanong ko kay Mrs. Ano ba to? So, yun. Ang kagandahan nito, kapag ang gamot o isang uri ng halaman na panglunas ay may lason, pagkat dinikdik mo rito, pinuktok mo rito, mangingitim ito. Kusa itong magiging kulay itim, maging sa labas. So, ibig sabihin may lason. Nakita mo na? Hal? Ayan. O, wag mo lang ano, ako na magalas. Ilagay mo na dyan sa loob at nakakatakot. Akin na. Pangit daw. So, ano ba yung trabaho nito, Hal? Apo, yung binanggit ko na doon sa nakaraang vlog ko na sa museum. Kinokorek mo pa nga yung spelling ko nun eh. So, ayun. Yun yung parang mga kasaysayan, yung mga katulad ng, basta, Anthropologist. ayun, anthropologist. Isa siyang anthropologist, teacher ng anthropologist. Pumupunta siya rito. Then, ayun, nagdadala ng mga ganito, namumulot siya, mga tinatapon. Kita nyo, tinatapon ng kasaysayan, tinatapon lang. So, pinapahalagahan niya yun. Ito, totoo yun. Kapag ka ang isang bagay, may... Oo, Belgium. So, yun, nasa Belgium siya. Sa kasaysayan, mga idol, kapag ka ang isang herbal medicine, ay dinidikdik mo dito at may lason, nangingitim to. So, kita nyo ang kintab, di ba? Nangingitim yan ng kusa. So, nangingitim siya. Papangit yung kanyang kulay. So, ito, pinagkaloob niya sa atin. Thank you, Aaron. Salamat sa inyo. Kay Sir Aaron, no, isa siyang teacher na sa Belgium. So, yun yung kanyang trabaho, anthropologist. So, ayun, salamat at may nagtitiwala sa atin pagdating dito. Ang pinakamagandang pinagkaloob niya sa akin, mga idol, ayokong ipatunaw, yung 12 apostol na kampana ng 12 apostol. So, di ba, napaka sayang naman kung tutunawin natin at ipapagawa natin na medalyon. Tapos yung, kung tawagin, bayag ng kampana, ayan, ang ganda. Pwedeng gawing isang buo na medalyon. Etong, na to. Pwedeng gamitin. Diba? So, magandang magandang sangkap. So, yun, ipinagkaloob sa atin. Yan. Pwede nating ipagawang medalyon, pero ayokong ipagawa yan. Then, meron dito na mga talagang legit na ginagamit sa simbahan kapag ka nagmimisa. Ito, oh. So, napakaganda ng tunog. Mayroon din sa atin ito. Ito ay taga Sambuanga yung nagbigay sa atin. Sa Bukidnon. Taga Bukidnon, Mindanao. So, ito. Iba-iba yung kanyang tunog kapag mag-blessing tayo, house cleansing. So, pwede natin gamitin to pantaboy ng itim na mahika o mga negatibo.
Almiris tawag yan, dikdikan ng mga sangkap sa pagkain o halaman gamot. So yun na yun. Then, ang pinakamagandang ipinagkaloob sa atin, so ito pinagkaloob ng kumpare natin na nasa ibang bansa din. Dumadami na kumpare natin. Dami na tayong utang nito sa Pasko. Saan ba ang bansa siya, Al? Si Paring Phil. Si Phil Anthony. So yun, si Paring Phil Anthony. Ito mga idol. Matagal ko nang pinapangarap na magkaroon ng ganito. Ayun siya. Monstrance. So yan, kita yung pagmumukha ko sa loob. Rosary daw, andun pa sa LBC, hindi na padala dito. Sa LBC pa. LBC office na kailangan doon kukunin daw. E di kunin natin dun. So may mga dalawang rosary pa nakasama to. Ito yung monstrance. Matagal ko nang gustong magkaroon nito. Napakamahal nito mga idol. So yun, laking pasalamat nga natin at merong mga tao na nagtitiwala sa atin. Pinagkakaloban tayo ng ganitong uri ng mga gamit. So ito ay, naku po, sobrang mahal. Mahal talaga mga idol. Kung may 30 o 50, 'di ba? Isang second hand na motor na 'yun eh. 'Di ba? Kung isipin natin, so yan napakaganda talaga. So yung mga sira na ganito, minsan nakaka-chain po sa mga junk shop, mga ganito UP. Kinukuha ko kagad 'yun kasi yung ginagamit sa simbahan talaga 'yun. At ang kagandahan nito, nabubuksan to mga idol. Ayan. So, nabubuksan siya. Ito yung kagandahan niya. Ito yung mga original. Yung nabubuksan talaga. Meron ganito, nakapix lang. Hindi siya mga tunay na galing ng hindi siya tunay na mga galing ng mga simbahan. Kumbaga, imitation lang. Ito, mga galing talaga ng simbahan. Meron pa tong kasamang rosaryo. At yung rosaryo na yon ay galing sa Rome, Italy. So, mantakin ninyo kung gaano tayo kamahal nitong mga tao na nagtitiwala sa atin. Kaya maraming salamat po sa inyong pagmamahal at tiwala sa akin. Laging sinasabi, sana wag ako magsasawa sa inyo. Hindi po ako nagsasawa na tumulong o mag-share ng lihim na karunungan para po sa inyo. No? Then, itong si Aaron, no, namumulot siya dun sa lugar na hindi naman masama mamulot mga idol eh. Hindi naman masama yun. Basta pinupulot mo ay kapakinabangan. So, kagaya nito, ito ay isang uri ng pagpapaliwanag ko sa inyo na hindi dapat ito magtataglay kayo ng mga ganito. So, sino ba yung nakikita nyo rito? Rare. Diba? Katakot. So, ito ay si Becca o si Beelzebub. Tandaan ninyo mga idol, malakas ang negative nito. Huwag kayong magtataglay ng mga ganito. At ang kasamaang palad pa, siya pa ay 3. 3 piraso siya. So, hindi natin kailangan nito, kaya nandun lang siya sa labas. Hindi ko ipinasok dito. Hindi ako takot sa kanya. Ayoko lang talaga ipasok dito. So, ngayon lang, dahil magki-cleansing kami, syempre, di ba, may ganyang imahe, may mga dalang negatibo yan. Alam nyo ba na hindi bagay tayo nagpapasok ng ganyan? Si Beelzebub. Siya yung tinatawag na si Beelzebub, no? So, si Beelzebub ay isang uri ng evil. Siya rin po si Satan. Siya rin yung diablo na nandito sa mundo. Buhay na tumutukso sa atin patuloy hanggang sa ngayon. So, simbolo ni Beelzebub. So, ito naman, di ko naman alam kung ano to. Dahil hindi ko naman alam, hindi ko na pinapasok dito. So, ayokong gamitin siya. Then, ayun. Etong gustong-gusto ng mga mangkukulam, mga idol. Gustong-gusto nila to. Itong ganitong klaseng uri ng imahe. Wala na ba yung promo na medalyon? Meron pa. Tag 1K, PM ka. Then meron pa dito yung tag 3K na promo natin, yung tagpa 5K. Yung malalaki kasi yun, hindi natin pwedeng ibaba kasi malaki ang kinakain yung materialis. So, ayun, kaya
yung mga, ano na yun. So ito, labas ko lang mga idol. Nag-iinit ang katawan ko. Hindi ko gusto yung kanyang power. Ayun. Dahil sinabi ko nga sa inyo, yun ay simbolo ng Antikristo o simbolo ng hindi magandang uri ng pagtatangan, no? Tapos, meron tayo ditong gagamitin bukas na pau. 'Di ba? So talagang ito ay may pangalan to dito sa ilalim. Ayoko lang ipakita sa inyo kasi pangalan ng pari. Baka mamaya mabasa pa nung pari na yung mga scrap niya, yung mga pinaglumaan niya ay nakuha natin. So ito, pitik pa lang yan. Talagang batingting na. So ito, tutunawin natin itong bukas. Gagamitin natin panggamit sa ating mga medalyon, din may kampana pa dito. So iyon. Merong gustong pumunta rito, magdadala daw siya ng kampana. Magdadala ng kampana ng simbahan. Hindi pa nakakapunta. So hindi ko alam, ang balita sa kanya baka busy. At palitan ko daw ng mga gamit yung kanyang kampana ng simbahan. Pwede naman. No? So, kung meron kayong lehitimong kampana ng simbahan dyan, ng mga bungal-bungal na, kung wala kayong experience o wala kayong idea paano siya tutunawin at gagawing medalyon, gusto nyo makipag-barter o makipagpalit na lang ng gamit dito, hindi naman kayo lugi doon. Kasi, papalitan naman natin yun ng saktuhan doon sa inyong mga gamit. Then ayun, gaya nga ng sinabi ko, yung ganong klase ng uri ng imahe ay huwag yung ipapasok sa inyong tahanan. Baka mamaya mayroon pang saniban sa inyo, baka mamaya may ano pa man. Yung mga ganong uri ng klase ng imahe, ito ay hindi magandang pinapasok sa inyo. Hindi nyo alam kung iyan ay ginamit na sa ritualan. Yung kulay itim doon, matik yun, pinatakan ng kandila yun. Kaya ganun yun. So ginagamit siya sa ritualan upang mas maging mabagsik o mabalasik yung kapangyarihan ng kanilang ritual o ng kanilang ginagawa. So maraming naghahanap ng ganyang klaseng uri ng imahe. Maraming naghahanap niyan, maraming bumibili niyang mga ganyang imahe. Pero sa atin, dyan lang yan. Hindi natin Kasi tandaan ninyo, pagka mga ganyan, halimbawa, makakuha sila ng ganyan, gamitin nila sa inyo. So, magiging makamandag at mas mahirap tanggalin yung kanilang mga gawa. Mahirapan kami na, siyempre ritual yun, riritualan din natin. So wala naman mahirap kaya lang mas mainam na hindi na walang ganyan. So yun na hindi ko binebenta, yun ay balak kong ibaon sa lupa kung saan man na hindi kasi angkop na bagay na nagagamit. Hayden kay Mac Binduan, Gustado di Patulan, shoutout sa mapagpalang gabi. Kaya mag-ingat kayo sa iba't ibang uri ng amulet o iba't ibang uri na nakukuha ninyo. Lods, kamusta na yung kulokoy na nagsabi na kinukulam daw siya ng biyanan ng buhay pa ba siya? Buhay pa naman yun. Sa isang banda nakakaawa din yung mga ganong uri ng tao. Sabi ko nga sa live ko noong nakaraan, baka may problema siya sa pag-iisip. At I think gano'n na nga talaga, may problema sa pag-iisip. Kaya lang, hindi ko siya balak i-live. Hindi ko balak i-live. Kaya lang, nakukulitan na talaga ako. Nakukulitan talaga ako sa ginagawa niya. Kasi unang-una, istorbo na siya at ayaw niyang makinig. Pinipilit niya yung gusto niya na nakulam siya, ganyan, ganito. So, yung member ko, sinakyan na nga lang siya nung una Binaklasan siya. Hindi na pinasampa kasi wala namang papasampahin. So, bilang manggagamot, pinagbigyan yung kanyang kahilingan na tanggalan siya. Then, pinayuhan na umuwi ka na, kailangan mo magpahinga, then magpa-check up ka. Ito po yung senaryo kung bakit ako pikon na pikon.
Kung bakit nakita nyo na hindi ko na talaga inawat yung sarili ko na magalit. Kasi unang-una mga idol, bilang isang manggagamot, alam nyo po ba na ang ginagawa namin na mga lihitimo na tunay na nanggagamot at hindi nagpapanggap lamang na bilang isang manggagamot ay napakasakit sa amin nang gagawin kami na gagamitin kami bilang kumbaga para masiraan yung kanilang mga kagalit. Napakasakit sa aming mga manggagamot yun na ginagamit lang kami. Kasi unang-una, hindi ko po sinasabi na porket hindi ako nagpapabayad, ako lang yung tunay. Maraming nagpapabayad dyan na tunay na manggagamot pa rin. Kaya lang sa amin, bilang sa estado ng isang manggagamot na walang bayad, wala nang ang bayad, gagamitin pa kami sa isang kanilang personal interest o personal na kalokohan. Napakasakit sa amin yun. Di bali siguro sa iba na pagtitripan nila yung sasakyan sila, alam nyo naman, kalat sa social media na napakarami sa social media para sumikat lang, para makilala. Di ba? May mga senaryo, may mga issue na ganyan. Ayoko lang buhayin yung mga ganyang issue. Alam nyo na kung sino yung mga tao na yan na talagang ginagamit lang ang social media para sa personal interest nila, sumikat ulit, mag-boom ulit. Alam nyo naman yan kung sino yan. Ayoko lang, banggitin kung sino. Baka sabihin nila, tapos na. No, nabulilyaso na, pinauulit-ulit pa. So sa amin, sikat na tao ka man, wag mo kaming gagamitin. Kasi unang-una, papahiya kita. Patakaran namin dito yon. Sinasabi ko yan sa mga miyembro ko. Hindi ako nagsasayang ng oras para lang kayo turuan. Para lang kayo turuan sa panggagamot. Sinasayang ko yung oras ko, panahon ko, tapos magpapagamit kayo sa ganyang klase ng mga tao. Hindi ako papayag. Mismong ako ang magbubulgar na peke yung panggagamot mo. Once na miyembro ko, ayaw ko na nababahidan ang mga miyembro ko ng kasinungalingan. Kasi unang-una, tumatawag tayo ng banal na espiritu para tayo ay makapanggamot. Tumatawag tayo ng mga banal na namamalagi dito sa lupa para po tayo ay makapanggamot. Sa araw-araw, nagdidibusyon tayo para tayo mapalapit sa Diyos at kaawaan tayo at pagkalooban tayo ng banal na kapangyarihan sa ating katawan upang ang spiritual natin ay bukalan ng banal ng pagpapala, ng panglunas at pagpapagaling sa tao. Tapos, darating ang panahon na merong isang pasyente, kagaya na nakaraan, nagagamitin lang tayo. So, nakita nyo talaga nilive ko? Di baling mabasa ko sa ginawa ko, okay lang. Galit lang ng tao yun eh. Wala akong pakialam kung magalit ang tao. Gusto kong gawin yun dahil niloloko niya yung sarili niya at niloloko niya kami. Unang-una, sa amin na mga hindi nagpapabayad sa gamutan, napakasakit nan. Kahit sa mga nagpapabayad, napakasakit nan. Depende na lang kung sasakyan yung trip mo o gusto din sumikat ng isang tao. Yung mga uhaw sa kasikatan, sasakyan yan. Pero sa amin, hindi namin kailangang sumikat. Okay lang na makilala kami ng tao bilang manggagamot, pero kung kasikatan ang hinahangad namin, di mag-aartista na lang siguro ako. Diba? So, kahit gawin akong bala sa kanyon, baging artista lang, kung talagang yun lang hangad ko. Kahit suntok-suntokin ako ng mga bida, sa una, maging kontrabida ka lang, hanggang sa makilala ka na, pwede. Lukuhin mo yung sarili mo, pwede, kasi mag-artista ka eh. Pero, pagdating dito sa panggagamutan, tumatawag tayo ng espiritong banal. Bagamat nagkakasala tayo, pero pinahihintulutan tayo. Tayong mga manggagamot, binigyan ng kapahintulutan na tumawag sa kanila. Ang lahat ba ng tao, ang lahat ba ng tao, masasabi ba natin na banal? O masasabi ba natin na binigyan ng kapahintulutan ng mga banal na espiritu na tumawag sa kanila? Ang lahat ba ng tao binigyan ng kapahintulutan na makilala ang lihim na karunungan? Ang lahat ba ng tao binigyan ng gift na makapanggamot? Di ba hindi po? So,
kami, ng mga manggagamot, ang turing namin sa aming sarili ay mga espesyal kami na pinili. Hindi po hinirang, kundi espesyal na pinili ng ating Panginoong Diyos. At may kanya-kanyang pamamaraan yung kanyang pagpili. Bakit? Kasi unang-una, talamak ngayon ang pag-aaral sa spiritual. At walang mali doon. Mas mainam nga, nag-aaral sila ng spiritual kaysa nag-aaral sila kung paano mag-adik-adik, di ba? So, hindi sila kaaway. Ang mga nag-aaral sa spiritual, ang mga gustong manggamot, mga nagsisimula sa spiritual, hindi po sila, no? Sige, young champ, PM ka lang sa akin. So, hindi sila mga kaaway, yung mga nagsisimula sa spiritual, kundi sila ay mga bago na mga henerasyon na mga nag-aaral sa spiritual. Hindi sila dapat awayin. O, kasuklaman ng mga katulad ng manggagamot, o ituring natin na kaagaw o kakompetensya. Kasi unang-una, hindi naman tayo negosyo para sabihin natin o isipin natin dito sa mga nag-aaral ng spiritual na kakompetensya natin. Unang-una, kapag yun ang inisip mo sa mga kapwa mong mag-aaral sa spiritual, iisipin itong mga to, no? Iisipin ng mga banal, espiritong banal na tinatawag mo na itinuturing mong negosyo ang pag-spiritual. So, hindi ka dapat makaramdam ng panibagho o galit sa kanila kapag ka nababalitaan mong dumadami ang nasa spiritual. Bagkus piliin mo yung mga tao na gagabayan mo. Yun yung tama. Hindi man sila lahat na kailangan turuan mo o yung mga sikreto ng pamamaraan, ipagkaloob mo sa kanila, at least pili. Kaya nga po may grupo kami, no, na pinipili namin yung gustong mag-aral ng spiritual, yung sa nakikita namin na talagang mag-aaral talaga at maglilingkod. So, ayun. Doon sa mga hindi namin napili, baka hindi lang pagkakataon pa na mapili kayo na mapasok sa aming grupo. Maraming grupo naman ang pwedeng pasukan, hindi lang yung sa amin. Maraming gustong pumasok sa loob ng kawan ng aming grupo, no? Sa Hukbo ng Leon, maraming gustong pumasok, pero pinipili namin. So, ibig sabihin, yung mga hindi ba napili ay hindi karapat-dapat na makapasok sa aming grupo. Ibig sabihin, hindi lang napapanahon o hindi pa pagkakataon na kayo ay mapili o mapasama sa aming grupo. No, hindi ibig sabihin kayo ay reject o hindi karapat-dapat o hindi tama na kayo ay mapili. So, hindi ganun ang ano namin. Meron lang talagang mga tao na madaling piliin kaysa po sa iba. Kasi humihingi kami ng dahilan kung bakit kapapasok sa amin, kung bakit gusto mong pumasok sa panggagamutan, samantalang sa amin ay wala namang kita dito sa aming panggagamutan dahil hindi ko pinapayagan na ang aming mga miyembro ay maningil. At iyon ay isang kalabag-labag na gawain sa aming paniniwala at sa aming grupo. Isang napakalabag po niyan. At hindi yan paglilingkod na itinuturing namin sa loob ng aming grupo. So, ang tinutukoy dito grupo namin. Pagdating sa ibang tao, kung nakakakita kayo na nagpapabayad, labas kami dun. Wala silang nilapastangan dahil hindi naman sila nasa loob ng aming grupo. Hindi naman sila nasa loob ng aming samahan. Wala sila sa loob ng aming patakaran. So, labas kami dun. Kung nakakakita man kayo ng mga manggagamot na nagpapabayad o may bayad sa kanilang gamutan, hindi namin bibigyan ng katwiran na mali yung kanilang ginagawa. Sapagkat iba ang kanilang paniniwala, iba ang kanilang panata. So sa amin, sa loob ng grupo namin, yun ang aming panata. At irespeto nyo yun. Dahil inirerespeto din naman namin yung mga manggagamot na mga nagpapabayad at hindi namin kayong itinuturing na kaaway. No? So sa amin, ito yung aming patakaran, wala kayong pakialam dun. Ito yung aming panuntunan, sa tunay na manggagamot, wala kayong pakialam dun. Ito yung paniniwala namin at panata namin na ang isang tunay na manggagamot ay hindi dapat nagpapabayad doon sa loob ng aming grupo. No, wala kayong pakialam doon. Ngayon, kung kayo ay mga manggagamot na nagpapabayad at may bayad sa inyong mga ginagawa o inyong panggagamutan, wala rin kaming pakialam doon. Dahil iyon ay inyong panuntunan at inyong pinaniniwalaan. Gaya nga ng sinabi natin, may kanya-kanya tayong paniniwala. Kung hindi nyo pakikialaman ang aming paniniwala, hindi rin namin kayo pakikialaman.
Basta wala lang pakialamanan at huwag nyo lang din kaming ituring kaaway upang hindi rin namin kayo ituring ng kaaway. So, ganun lang po yun, kadali. No? So, dito, sa klase ng mga panggagamutan, gaya ng sinabi natin, huwag po tayong maging mapangusga. Kung nakikita natin na nagpapabayad sila o ano man yung kanilang ginagawa, yun ay isang kapamamaraanan nila. Kasi unang-una, naniniwala sila na kailangan nila yun. Kasi may pamilya sila, kailangan nilang kumain, hindi kailangan kumita, kundi kailangan ng katawan nila yun. Ano? So, sa inyo, kung kayo ay naniniwala sa mga manggagamot na nagpapabayad at sa tingin nyo napapagaling naman kayo, tunay yun. Ang masama nga lang nun, kung nagpapabayad at wala naman nangyayari sa kanilang gamutan, yun ang masama. No? Kung nakikita nyo naman kahit may bayad, okay naman, doon naman kayo gumaling, naging maayos naman ang lahat, yun po yung tunay na manggagamot. May iba-iba lang talaga kaming pamamaraan. Kaya, hindi kami sang-ayon, no, sa loob ng aming samahan na maningil sila. Dahil sabi ko nga sa kanila, no, ako, ang mga aral na nakukuha nyo sa akin, walang bayad. Hindi ko sila pinagbabayad sa anumang pagtuturo ko sa kanila. Sa ngayon, matagal-tagal siguro, mga ilang buwan din, no, inaabot din siguro ng mga 7 months o higit pa. Ang tagal kong hindi nagtuturo sa loob ng grupo. At magkakaroon kami kasi ng parang pagbabago o alternatibong pamamaraan. Kasi sa ngayon, nakapokus ako sa mapa-rehistro. Tagal-tagal na kasi ilang taon na ang hunter. Magmula pa lang 2015, may hunter na. So ano na ngayon? 26 na. So ilang taon na ang hunter hindi pa namin pinaparehistro. So bagay na ngayon lang namin naisip na iparehistro na to, magseryoso. No? So, iyon ay mga sa kadahilanan kung bakit parang hindi pa ako gaanong nakapokus sa pagtuturo sa kanila sa kanilang panggagamutan. Pero nandyan pa rin naman ako, nakagabay pa rin naman sa kanila sa GC. Pag may mga katanungan sila, hindi ko man nasasagot lahat dahil lagi akong lagi tayong maraming ginagawa, lagi tayong busy, no? Kaya hindi ako nakakapag-focus sa lahat sa kanila. Then ayun mga idol, no, yung sinasabi ko, no, yung sinasabi din ninyo na kamusta yung mga ganun tao, hindi ako papayag na gagamitin kami sa inyong sariling kapakanan. Tandaan ninyo, yung lahat ng mga magpupunta rito na magpapagamot, sana totoong may sakit kayo at totoong magpapagamot kayo. Pero kung magsasakit-sakitan lang kayo at magsasanib-sanibang kayo, alam namin yan. Tandaan po natin, no, ang mga manggagamot ay may mga espesyal na gabay. Wala man third eye ang iba sa amin. Wala man kakayahan na makita yung espiritu kung may sumasanib sa iyo o wala. Pero may matalas na pakiramdam ang mga manggagamot na yan. Kung yung mga manggagamot ay parang gagamitin nyo lang sa sarili nyong kapakanan, kung ang inyong sariling kapakanan ay manira ng ibang tao at gagamitin nyo ang mga manggagamot para makapanira kayo o gumawa kayo ng isang istorya o mensahe sa iba na hindi naman karapat dapat na gagamitin nyo kami. Kaya may bayad o wala ang isang manggagamot, isa lang ang sasabihin ko sa inyo, huwag nyo silang gamitin. Kasi hindi tama. Unang-una, yung mga yan ay hindi makakalusot yung inyong mga ginagawa doon sa mga tunay na manggagamot. Pero yung mga sabik sa pagsikat, sabik sa makilala, sasakyan yung ganyang mga trip. Sa amin hindi. Mapapahiya kayo. Kung kayo may lehitimong may galit sa ibang tao, sa kaibigan ninyo at sa ibang tao, at gagamitin nyo kami na gusto nyong itungaw-ngaw yung kanilang mga pangalan para sila'y mapahiya, tandaan ninyo, hindi namin kayo sasakyan dyan.
Dahil unang-una, may kaso yan. No? May kaso yan. Depende na lang siguro kung totoo. Kahit na totoo, hindi ko yan inilalive, yung mga pangalan. Hindi ko inilalive yan. Hindi ka, kita nyo sa live, hindi ako gaano nagtatanong ng pangalan. Hindi ako nagtatanong ng pangalan kung ano pangalan mo? Bakit mo, ang tinatanong ko lang, bakit mo kinulam? Bakit mo pinahirapan yung tao? Yun lang tinatanong ko, pero hindi ako nagtatanong ng pangalan. Kasi unang-una, pribado yan eh. Kagaya nga ng sinasabi natin sa batas, may kasalanan man sa'yo yung tao o wala. Kapag ipinost mo, nag-name drop ka, o hindi ka man nag-name drop, yan ay siya yung tinutukoy mo at napatunayan na talagang siya yung tinutukoy mo, pwede kang makulong dyan. So kami, nag-iingat kami sa mga ganong klase ng ganong klase ng ikapapahamak namin. No, ginamit na kami, makakasuhan pa kami. Kaya, inis na inis ako dun sa mga tao na pupunta rito, kunyari magpapagamot na sasaniban. So, ang senaryo niyan, ng tao na yon, either na nakakaawa man din. Pero, mas marunong pa talaga sa amin eh. Talagang mas marunong pa sa amin. Nung unang-una pa lang, bungad niyan pagpasok niyan dito. Pagpasok niya sa amin, nagpagamot siya dun sa member namin, na talagang lihitin mong laging nandito. Si Ai at si Ron, yung mag-asawa na naiiwan dito upang manggamot sa inyo kapag wala kami o nandito kami pag busy kami. So sila yung humaharap. Then, may anak yon. Sila pa yung nagluluto dito sa bahay. No? Sila yung nag-aasikaso. Kuminsan naman, pag maraming tao dito, kasama niya si Mrs. na nag-aasikaso dito, nagluluto o ano man, naglilinis dito. So, busy din. May anak eh. Mantakin mo, may anak yon. So, sinabi na dun sa tao na wala ka naman sakit, hindi ka naman nakulam, ikaw ay may problema sa iyong material, patingin ka sa doktor. After nun, nang ginamot siya, binaklasan siya, kahit na wala naman talagang babaklasin sa kanya, kumbaga, pinagbigyan yung kanyang kahilingan dahil yun yung kanyang nararamdaman na meron sa kanyang gumagawa. So, after nitong ginamot, umalis. Then, pag alis, bumalik. Ang gusto niya, ako ang gagamot sa kanya. Natanaw ko sa church, sabi ko, may tao sa church. Sabi ko dito sa mga to. Muntikan ko pa nga silang pagalitan. Sabi ko, bakit may tao sa church at walang umaasikaso? So, ganyan kasi sa amin dito. Kailangan asikasuhin kayo. Kasi nga, magpapagamot eh. Yung sabi nila sa akin, ang galing na dito yan. Ang gusto niya, Commander, ikaw ang gumamot sa kanya. So, nung tinanaw ko, tinignan ko sa malayo pa lang, sabi ko, wala naman siyang problema sa spiritual ah. So, sinabi ko agad. Wala naman siyang problema sa spiritual. Ang problema niyan ay material. So, hindi ko nilapitan. Kasi sinabi nila, ginamot na nila. Sabi ko, hayaan nyo muna dyan para makapagpahinga. Makapag-isip-isip. Hindi na kontento, pumunta rito sa pintuan. Kinukulit ako. Gamutin ko daw siya. Kinukulam daw siya. At hirap na daw siya sa karamdaman niya. So sabi ko sa kanya, Brad, di ba ginamot ka na kanina? Pinayuhan ka na, umuwi ka na, magpahinga ka, at then after a while, magpa-check up ka. So, hindi na kontento. Sabi ko, umuwi ka na para makapagpahinga ka. So, mahinahon. Kinausap ko na mahinahon. Hindi ka nakukulam. Walang gumagawa sa'yo. Pakiramdam mo lang yan. Hindi, Commander, kasi kinakausap ako sa isip ko. Sabi niya. So, bagay na hindi ka naman magalit. Okay lang yan. Yun yung kutob niya ba? At inaakala niya. So sabi ko sa kanya, Brad, hindi pa pwedeng kakausapin ka sa isipan mo yan. Sabi ko sa kanya. At wala akong nakikita ang sakit mo. Then, hindi, Commander, meron eh. Meron ako ditong mga alakdan. Alupihan. Ito. Gumagapang sila ngayon. Sabi ko sa kanya, nasa spiritual ako. No?
pakiramdam mo lang yan na parang may gumagapang sa'yo dahil ang iyong mga muscles namamanhid. So, alam nyo ba na yung tao ay may pasma? Yun na nakikita ko sa kanya. Meron siyang pasma. Kaya yung pakiramdam niya, may mga gumagapang sa kanya ditong mga maliliit na alupihan. So, yun, sinabi ko sa kanya, walang gumagapang. Walang insekto, walang nagpadala. O walang ipinadala. Umuwi ka, magpahinga ka, magpa-check up ka. Sabi ko sa kanya. So, either na kaya naman namin tulungan yun, pwede kong paliguin dun sa kawa, sa malaking kawa. Kaya lang, hindi na ganun kaya, hindi siya pwedeng basain. Baka lalong magka-problema sa pag-iisip yun dahil, sabi ko nga, meron siyang pasma. So, kung pagod yung kanyang pag-iisip, sa takot, sa nararamdaman niya, at paliliguan mo yung isang tao, baka matuluyan. Kasi ako ganun, malayo pa lang alam ko na ang gagawin ko. Kahit na yan ay spiritual o material na sakit, alam ko na ang gagawin ko. Siyempre yun ng 40 ko, doon ako sanay. Nasa spiritual tayo. Kaya alam ko kagad kung ano ang dapat ipanggamot sa kanya. No? So paliliguin ko sana doon sa kawa na malaki para matanggal yung kanyang pasma. Pero dahil nga pagod ang kanyang pag-iisip sa takot, sa pangamba, at yung katawan niya, dahil pabalik-balik siya, pagod, hindi pwedeng paliguin ng ganun. Kailangan po niya ng kapahingahan. So ang sabi ko sa kanya, pahinga ka, balik ka dito sa ibang araw, kapag handa na ang katawan mo, kapag nakapagpahinga ka na. Hindi ako makatulog, di ako makapagpahinga, pinapadalhan nila ako ng mga insekto. Sabi ko walang nagpapadala, ipanatag mo yung loob mo, manalangin ka. Then, bumalik ka dito. No? Yun yung feeling ko sa kanya, bumalik ka rito. Kapag ka okay na, nakapagpahinga ka na. Sige, umuwi ka na, sabi ko sa kanya. So, pangalawang balik na yan. No? Pangalawang balik na yan. Ikatlo na po yun na bumalik. So, ang tinatawag niya, si Mrs. naman. Gusto niyang gumamot sa kanya si Mrs. Sabi ko, teka, hindi to naniniwala sa sinabi ko eh. 'Di ba? Kayo man, maaasar kayo nun. Ako na mismo ang humarap sa kanya. Ako na mismo nagsabi. Hindi pa rin siya naniniwala sa sinasabi ko. So, dahil hindi ko siya ginamot, gusto niya gamutin siya ni Mrs. So, ibig sabihin, kaya niya sinasabi na gamutin siya ni Mrs. dahil hindi siya naniniwala sa akin. Na may problema siya sa material. No? Mas naniniwala siya dun sa sarili niya na kinukulam siya at hindi siya naniniwala sa akin. Kaya nga si Mrs. ang inaabangan niya. Gusto niyang gamutin siya ni Mrs. So, bilang isang manggagamot sa estado ko, mapipikon kayo. Kapag ganun ang tao. Kasi hindi ko sinasabing mas magaling ako kay Mrs. Hindi ko sinasabing ganun. At hindi naman nakikipagpagalingan din sa akin si Mrs. Pareho lang naman kaming manggagamot at naglilingkod. At ang aral ko ay ganun din ang inaaral niya. Kaya walang magaling sa amin dalawa. So, sa estado na yon, mapipikon kayo. No? Sa estado na yon, mapipikon kayo. Bakit kayo mapipikon? Kasi unang-una, sinabi mo na ito ay pasma lang. Alam nyo ba, ang pagpapalipas ng gutom ay nakakapasma. At yung pag-iisip, nakakapasma yan, mga idol. Nakakapasma yan. Yung gutom at yung pag-iisip, yan ay isang uri ng nakakapasma sa ating utak. Kung bakit may ganun na nakakarinig siya ng bulong-bulong. Bakit? Kasi, unang-una, kapag napasma ka, is hindi na normal na nagpa-function yung maliliit na nerves o ugat mo para maging maayos yung dalo ng iyong dugo papunta sa iyong utak. At yung utak mo
ay hindi na, nagiging maayos na nakakapag-isip kung bakit nagkakaroon ng ganun. So kung ano man ang pumasok sa isipan mo, yun ang paniniwalaan mo. 'Di ba? So, ayun. Umabot na sa sukdulan na sinabi ko sa kanya, bakit kailangan si Mrs. pa ang gumamot sa'yo? Ginamot ka na ni Ay, pinayuhan na kita na bumalik ka kapag nakapagpahinga ka na. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Kung hindi ka naniniwala sa akin, bakit ka nandito? Kasi kinukulam ako, Commander, ganito, ganyan. Nilagyan ako ng alupihan, bumubulong sa isip ko. Paano mo nalaman na kinulam ka? Sinasabi niya sa isip ko, kinulam kita, uubusin ko kayo. Babalikan ko yung mga kamag-anak mo. At isang nakakapikon sa lahat. Na yung gamit daw niya ay walang bisa, sabi ng mangkukulam. Ewan ko kung kanino niya kinuha yung gamit na yon. So ako napikon ako dun. No? Kasi unang-una, kung nagpagamot yan sa iba, kaya ako napikon ganito. Kung nagpagamot siya sa iba, yung pinagpagamutan niya, hindi niya pinaniniwalaan. Tapos pupunta siya sa akin. At yung sinasabi niya ng gamit nung pinagpagamutan niya ay walang bisa. Pananarantado yon dun sa manggagamot. No? Pananarantado yon. Direktang pananarantado yung ganong uri ng salita na sasabihin mo doon sa manggagamot na gumamot sa'yo na walang bisa yung gamit niya. Kasi ako hindi ako nakikipagpagalingan na yung gamit ko lang ang may bisa. No? Napikon ako. Kasi unang-una, nararamdaman ko bilang isang manggagamot kung gaano kahirap gumawa ng isang gamit at sasabihin lang ng naging pasyente ng manggagamot na yon na walang bisa yung gamit niya. Doon ako pikon. Napikon na ako noon. Sinabi niya, sabi nung mangkukulam, wala naman daw bisa itong yung gamit niya, yung suot niya, yung medalyon niya, wala naman daw bisa. Sabi ko sa kanya. So kung sino man yung gumamot sa'yo noon, wala akong pakialam kung sino yun. No? Kasi ang hangad lang ng tao, tulungan ka. Pero yung sasabihin mo na walang bisa yung gamit niya, nakakapikong ka, Brad. Kasi bilang isang medallion maker, nagkakasako ng gamit, baka mamaya, gamutin kita tapos alukin kita ng pangontra. Nagpagamot ka sa kabilang manggagamot, sasabihin mo yung gamit ko rin walang bisa. Doon ako napikon sa sinabi niya. Hindi ko man gamit yung suot niya, o kanino man ang galing yan, nakakapikon yun. Kasi unang-una, hindi bagay na sinasabi yun, yung ganun, basta-basta. Kung wala kang kapatunayan, dahil paninira yun sa ibang manggagamot. No? Hindi iyan ibibigay ng isang manggagamot kung kanino man, saan man planeta o lupalop siya nang galing o sino man niyang manggagamot na pinanggalingan niya, wala akong pakialam dun. Ang kinainisan ko dun, sinabi niya dun sa gamit ng manggagamot, wala daw bisa. Hindi yan ibibigay ng basta-basta ng manggagamot kung hindi yan pinaghirapan ng manggagamot na dasalan, konsagrahan, buhayin at kargahan. Yun pa lang eh. No? Yun pa lang. Maaasar ka na sa ganong klase ng sasabihin ng isang pasyente. Dahil alam ko kung paano magpagod. Alam ko kung paano magsayang ng sandali o pagtuunan ng pansin ang pagkukonsagra. Paano yung buhayin at kargahan? Nagpapagod kami. Tapos sasabihin lang niya sa isang tao, o sasabihin ng isang tao na wala daw bisa yung gamit ng manggagamot na binigay sa kanya. Diba? So ito, isa itong aral sa inyo sa mga nagpapagamot. Yun nga, sabi ko sa kanya, nakita nyo naman yung ginawa ko na talagang ayaw mong tumigil. Pati yung isang manggagamot pa na pinagpagamutan niya ay sisiraan pa niya sa akin. Trip na yun eh. Trip na. Ang gagawin niyan,
So, sabi ko sa kanya, dahil ayaw mo tumigil, sige, lika, pagbibigyan kita. Sabi ko sa kanya, pinindot ko, nilive ko. Sabi ko yan, maraming nanonood sa'yo, ano yung gusto mo sabihin? Ano yung palabas mo? Ganyan, ganito, kinukulam daw siya. So, talagang ang tapang ng loob, nagsalita pa talaga doon na kinukulam siya. Ganito daw yung ginagawa sa kanya, ganyan, ganito, may alupihan. So, nagbanggit pa ng mga pangalan, no? Nagbanggit pa ng pangalan na kinukulam daw siya ni Joanne, kinukulam daw siya ng biyanan niya. So, ibig sabihin, itong si pasyente, alam niya kung sino yung kumukulam sa kanya. Si biyanan daw at si Joanne. So, ngayon, kung sinasabi niya si biyanan at si Joanne, alam niya at mas marunong pa siya sa gagamot sa kanya. So, may dalawang senaryo akong inisip doon. Kung alam mo kung sino yung kumukulam sa iyo, totoo man o hindi, no? Eh, ano ba talaga ang purpose mo? Subukin kami? Para masira kami. So, kung wala naman dun, eh, hindi siya naniniwala sa amin. 'Di ba? Kaya napikon na ako doon sa kanyang sinasabi. So, napikon na ako doon. Dahil unang-una, hindi siya naniniwala eh. Na sinabi ko na pangatlo na yon. Pangatlo na yung encounter na yon na inano ko siya, na binarabara ko na siya dun sa live. Para maintindihan niya na hindi laruan ang pagpunta dito at hindi bagay na gagamitin ng isang manggagamot. Kung ano man, kung meron man siya talagang sakit, hindi na yon. Hindi na yon sakit sa spiritual, kundi material na yon na kailangan na niya magpagamot sa doktor. At kapag pinaniwalaan niya ako at kapag gumaling siya, pasalamatan man niya ako o hindi, okay na yon, at least gumaling siya. Pero hindi tama na kukulitin ninyo yung isang manggagamot sa bagay na pinaniniwalaan ninyo. Kasi hindi lahat ng manggagamot, sabi ko nga sa inyo, hindi ako pala kwento. Kung may third eye ba ako o wala. No? Sa klase na yon, sa nakikita ninyo. Sa nararamdaman ko at nakikita ko, may third eye ba ako o wala. Kaya hindi nyo kami pwedeng lokohin. Hindi makakalusot sa amin yung mga ganyan na gagamitin kami para lang sa sarili nilang kapakanan. No? Ang importante sa lahat dito, may kulang man kayo o wala, pag pumunta kayo rito, material man o spiritual ang sakit ninyo, ang importante dito, gumaling kayo sa inyong mga karamdaman. Kasi yun ang bagay na ipinunta ninyo dito. Hindi para gumawa tayo ng video, i-live kayo, masaniban man kayo o hindi, mapasampa man o hindi. Hindi naman importante yun eh. Ang importante dito, mabaklas. Maalis yung sakit na nararamdaman ninyo. Material man o spiritual. O maibsan man lang kung iyan ay problema sa material. Pero kung yan sa spiritual, automatic yan. Wala pa naman nagpunta dito. Kita nyo yung mga comment kagabi. Yung comment nung nakaraan, nung nag-live ako, kahapon ba yun? Nung nilive ko yung nagpapanggap sa anong mga comment doon. Na hindi lang isa, marami sila. Na kami pumunta dyan kay Commander. Isang gamutan lang na baklas kagad. Hindi na kami pabalik-balik. Siya daw ay buhay na nagpapatunay. Na pumunta sila dito, isang gamutan lang, okay na daw agad. Samantalang 7 taon, bukod pa doon, yung sa isang 7 taon, yung isa, yun ang sinabi niya, yung nag-comment, sabi niya ganun, dun sa comment, na hindi na niya kailangan magpabalik-balik, isang baklasan lang gumaling na daw kagad siya. Yun daw ang gustong-gusto niya. At nagtitiwala siya dun. No? Then, eto namang isang nag-comment, ang sabi niya, 7 taon na daw siyang kinukulang. Pero, isang beses lang siya pumunta dito, hindi na siya bumalik kahit kailan dahil ramdam niya yung kagalingan nung siya ay ginamot dito. So, yun nga ang sinasabi ko.
Hindi importante kung napasampa man o hindi. Hindi importante yun. Tandaan ninyo, maraming nagpapasampa na nahihirapan magbaklas. Marami namang hindi nagpapasampa pero malupit sa pagbabaklas. Diba? So, ito lang ang sinasabi natin. Ang importante sa lahat, babaklas. Mapasampa man yan o hindi. Kaya kayo pumunta rito upang mabaklas o mapagaling sa inyong mga karamdaman. Kaya kayo pumupunta rito. So kami, kung napapansin ninyo, hindi na kami gaanong nag-post. Bihira na lang yung aming post sa aming mga gamutan. No? So, madalas lang ako mag-post pagka nakikita ko na talagang nagwawala si pasyente, talagang grabe yung ginawa sa kanyang pagpapahirap, ganun. Pinipili ko na yung mga video. So, hindi naman kailangan updated tayo sa mga ginagamot natin. So, iyon lang ang sinasabi natin. Pag pumunta kayo rito, lapatan nyo lang ng tiwala. No? Tiwala. Tiwala lang. At pananampalataya sa Diyos. No? Magniwala at sumampalataya lang kayo. Iyon, isang matibay na ano na yun sa inyong katawan upang mapagaling kayo sa inyong mga karamdaman. Ganun lang. Wala na tayong pag-uusapan. Ako hindi ako ganong mapag-usap. Para takutin ko pa kayo. Ay, babalikan kayo lahat. No, kailangan nyo ng pangontra. Kailangan mo ng ganito. So, hindi na natin kailangan mag-usap. Kung maghahanap kayo ng pangontra na gusto nyong gamitin, magsabi lang kayo kung gusto nyong lumimos. Pero hindi ako mag-aalok sa inyo na dapat ito isuot mo, dapat may ganito ka, dapat may ganyan ka. So, hindi naman kailangan ganun. No? Hindi kailangan ng ganun. Nasa inyo yan kung kukuha kayo o hindi. At hindi namin dapat ipang-alok sa inyo. Kaya nga nakikita ninyo yung charts, yung gamutan ko. Wala kayong makikita na ibinibenta namin na kahit ano dun. Na uri ng pangontra. Makikita nyo lang dun, upuan ng bisita, yung altar, yung upuan ng gagamutin. At yung mga gamit pang gamutan. Yun lang ang makikita nyo, bukod langis at kandila. Yun lang. Pero wala kayong makikita doon na mga medalyon o anuman na pangontra o pampaswerte na ibinibenta namin na nandun sa church. Nandito yan sa loob ng bahay. Kasi unang-una, ang pinunta nyo doon magpagamot, hindi para bentahan kayo ng gamit. Diba? So, iyon ay isang disiplina sa amin yun. Kasi kung mga nakasabit yung mga gamit yan, madali nga naman na makita ng tao. No, madali nga naman makita ng tao yan dyan. So, madali niyo mahihingkayat yung mga tao kapag nakikita nila yung mga pangontra dyan. So, sa amin, hindi namin hinihikayat yung para bentahan. Kung talaga maghahanap sila, hindi maghanap sila. Meron naman dito, mga pangontra. Ganon. Hinihiwalay namin yung gamutan para doon sa aming limusan. Kasi hindi bagay na magkasama yan. Dito sa amin yun. Pero kung sa ibang mga manggagamot, nakikita ninyo sa altar nila, sa bahay nila, kasama yung kanilang mga pangontra, bahala sila. Diskarte nila yon. Sa amin dito iba. Binubukod namin yung gamutan doon sa limusan. Kasi hindi bagay na magkasama yan. No? So, iyon po yung pagkakaiba ng aming mga ginagawa. Kaya, sa amin makikita nyo na ang bawat bagay-bagay, lalo na pagdating sa panggagamotang spiritual, ito ay sinasaalang-alang din namin yung aming mga bagay na ginagawa. Dahil ito ay importanteng malaman ninyo. No? So, iyon, sa mga magpapagamot dito, pumunta na lang kayo. Pumunta na lang kayo rito kung kayo ay magpapagamot, kung kayo ay may mga karamdaman, pumunta na lang kayo rito. At sa mga naghahanap ng mga gamit, kung yung gamit ang pakay ninyo, pwede rin kayong pumunta rito para kumuha ng mga gamit na pangontra.
kalakip ang inyong tiwala. Then bukas, kami nga po ay pupunta bukas sa Batangas. Kasi bukas magpapagawa kami ng mga medalyon. So, dahil halos maubos yung gamit natin dito dahil pinapromo nga natin. So, ang hindi na lang naubos pa dito yung mga tag 3K na ipronomo natin. Malalaki kasi yun, malalaki yung sangkap na ginamit. Kaya hindi namin pwedeng ibaba hanggang 1.5. At depende kasi sa mga ginamit na materyales yan. No, kung ibababa namin na mga ganun yung presyo, abunado pa kami doon mga idol. Alam nyo naman yung mga sangkap na ginagamit natin dito is mahal talaga. Hindi basta-basta sangkap. Maging sa kalis at kampana, alam natin na yan ay mahal. Magbabayad pa tayo doon sa magtutunaw. Doon sa gagawa ng medalyon. So, yan ay binabayaran pa natin doon sa kanila. So, yung pagod pa natin. No, kahit hindi na yung pagod, okay lang yun. Kaya nga yung iba, ibinaba ko na ng ganun kababa yung presyo dahil hindi na natin iniisip yung pagod doon. Ang gusto lang natin ay magkaroon ng gamit yung iba. So, sa mga naghahanap dyan, meron pa ditong mga tagwa 1K, tagwa 1.5, pero hindi na ganun karami. Mangilan-ngilan na lang. Pero ang mas marami dito yung tag 3K. Kaya doon sa mga medyo may budget pa, kung naghahanap kayo ng mga medyo may kalakihan na medalyon, hindi naman ganong malaki. Yung may kalakihan lang siya, sapat lang yung gaan at yung timbang. Meron pa dito. At yun, maraming salamat nga pala dun sa mga nagbibigay sa atin ng mga regalo, kung sino man hindi man na natin nabanggit yung iba. No, so, yun, maraming salamat sa inyo. At sa lahat ng mga bumati nung Christmas, hindi ko man na isa-isa nasagot o na-replyan. Alam nyo na napaka-busy natin. Pasensya na po kayo. No, yung mga bumati din nung New Year, hindi ko rin nabati lahat. No, hindi ko man nabati lahat itong mga to. Pasensya na kayo, yung mga iba, no, na hindi natin ganong naaano sa comment section o sa anuman sa PM. So, yun ang masasabi ko sa inyo. At doon sa mga maraming gagawin ngayon, lalo na sa mga manggagamot, kung kayo ay magbabahay-bahay, mag-house cleansing kayo o maggagamutan kayo sa iba't ibang dako, iba't ibang lugar, ayun, si Commander Tigre, si Paring Tigre nandito. So yun, shoutout sa iyo. Tapos si CNF Dance, andito rin pala. So shoutout kay CNF Dance sa mga kumpare natin. No, shoutout sa inyo lahat. So, iyon, na mahalagang sinasabi ko laging pag-iba yung pag-iingat kung kayo ay maggagamutan. Tandaan ninyo, nandarayuhan kayo. Hindi lang pag-iiba yung pag-iingat sa inyong dadayuhin sa makakaharap ninyo o ma-encounter ninyong mga elemento o mga kulam at barang man yan sa inyong mga pasyente. Hindi ko na kayo pag-iingatin dyan dahil alam ko naman na nag-iingat kayo. So mag-iingat na lang kayo dahil iba't ibang lugar ang inyong dinadayo. No, sa pakikisama, sa ugali ng mga tao, hindi lahat naniniwala sa atin. May mga lugar na kung minsan ay welcome kayo doon sa inyong mga gagamutin. So, doon naman sa ibang tao, sa mga kapitbahay, doon sa mga kabarangay nila ay hindi kayo welcome dahil hindi naman sila naniniwala sa katulad natin ng mga manggagamot. Hindi lahat ng tao mapiplis natin na maniwala. So, may mga iba doon na iba ang pag-iisip. So, doon kayo mag-ingat-ingat. No, doon po kayo mag-ingat sa mga ganun uri ng pananaw ng ibang tao. So, yun lang ang ating masasabi. At bukas abangan nyo rin yung mga live natin. Magpapagawa tayo ng mga gamit at mga medalyon doon sa Batangas. So, makikita ninyo yung mga sangkapan. Mga sangkap na gagamitin natin para may ebidensya na makita ninyo yung ating mga ginagawa.
no, doon. Kung talagang ito ay may mga sangkap o wala. No. So, yun lang. Dahil magdidipusyon pa kami, magpe-prepare pa kami. At gaya nga ng sinasabi ko, kagigising lang. So, nag-live lang ako din para pasalamatan din yung mga nagkaloob sa atin ng mga gamit. No? So, yun. Hindi ko man lahat kayo mai-shoutout sa ngayon. At di ko alam, ako inaantok na naman. Parang ako ay sinasaniban ng espiritu ng antok. So, ayun, sa mga kumpare natin dyan, ng mga nakatutok sa live ngayon, no, ingat-ingat na lang kayo kung nasaan man kayo, kung meron kayong gamutan, at kung mga nagiinuman kayo ngayon. Huwag lang natin sobrahan, medyo magtira tayo. Kay Dens, so malayo-layo ka pa, Pangasinan kaya tao, Pampanga. So, ano din, magtira din ang para sa sarili, para goods tayo pag uwi natin. No, so, ayun, ay paring Tigre. So, yun, condolence na rin sa'yo sa yung kamag-anakan, ano, kung hindi man kami makapunta pare, ay pagpasensyahan mo na. At yun, sa lahat ng mga followers natin, subscribers natin sa YouTube channel. So, itong mga live natin ay inaano natin doon. So, panoorin nyo rin doon sa YouTube ko. Kung gusto nyo i-replay, doon nyo na lang i-replay yung ating mga video. Para kahit papano naman tumaas naman yung views ng ating YouTube channel. So, sa YouTube channel natin, Commander Leon din naman. No, ang itatype niyo para makita nyo siya sa YouTube channel. So, yun, isang mapagpalang gabi sa inyo. At kaawaan nawa tayo ng ating amang kay taas-taasan, pagpalain nawa sa buong taon. Pumasok yung biyaya at pagpapala sa atin sa bawat isa sa atin. Magkaroon din tayo ng iba yung pag-iisip at spiritual na basbas sa ating pangkaisipan upang magawa natin yung mga bagay na dapat natin gawin. Yung hindi tayo na pupunta dun sa mali at dun sa hindi bagay na nagagawa ng isang nag-spiritual. At lagi po tayong manalangin para tayo'y kasihan, gabayan at alagaan natin ng ating amang kaitaas-taasan, sapagkat doon lang tayo humuhugot ng lakas at kapangyarihan, no? At kaligtasan na rin na, no, mga idol, kaligtasan na rin. Yun lang naman ang lagi nating yun lang naman natin laging hinahangad, yung kaligtasan. At kung ano man yung mga hindi magandang nangyari ng mga nakaraang taon, no, kagaya nga ng sinasabi natin, ibauna natin ito sa ibauna natin sa limot yun, pero gawin natin yung inspirasyon upang mas maging matatag tayo sa pagpasok nitong bagong taon, no. At wag tayong gaanong mag-isip ng anumang negatibo, kasi upang hindi natin mahingkayat yung mga hindi magagandang bagay sa ating buhay, upang magpatuloy ang pagpasok ng biyaya sa buong taon sa atin. At yung mga pinapangarap ninyo, lagi nyo lang ipagdasal yan. Yung mga minimithi ninyo, yung mga gusto ninyong mangyari sa inyo, sa buhay ninyo. Malay nyo kung hindi yan ibinigay ng Panginoong Diyos, o hindi sa inyo pinagkaloob na karaang taon, yung mga biyaya na yan. No, malay nyo, ngayon taon na, ipagkaloob na, o ibigay na sa inyo yung inyong mga kahilingan. Huwag lang tayong maiinip. May tamang panahon, may takdang pagkakataon sa lahat. At yan ay mula sa banal na pagpapala ng ating amang kaitaas-taasan. Panalangin nyo lang ng ipanalangin. No, darating at darating sa inyo yan, yung mga minimithi ninyo. Alam ko naman na lahat naman tayo ay may pangarap at lahat tayo ay may minimithi sa buhay. Pero ganun lang talaga, matagal lang dumating. Baka mamaya hindi pa gustong ipagkaloob ng Diyos sa atin nung nakaraang taon. Malay nyo, itong taon na to. No? So, maraming magandang bagay ang magaganap sa buong taon na to. At hayaan nyo at lagi akong gagabay sa inyo kung ano mga dapat gawin, lalo na sa mga nagtatanong sa mga pampaswerte, o ano man, no? So, yun.
Lahat yan, mangyayari at mangyayari yan. Basta sipagan natin, laki pa natin ang pag-ibig doon sa ating panalangin upang magkaroon ng katuparan. So yun, isang mapagpalang gabi sa inyo. Hindi na rin tayo magtagal. 8:21 na kasi mamaya-maya. As 9 kami ay mananalangin na. Debusyon namin ito Martes at Biyernes yung debusyon namin. So kailangan namin tumupad sa aming mga tungkulin. Hindi lang kasi panggagamot ang aming tungkulin. Tandaan natin sa mga nagdidibusyon kaya po tayo nagdidibusyon at nananalangin. Hindi para lumakas, kundi para tumibay ang ating pananampalataya at pakikipag-ugnayan o pakikipagtipanan sa Diyos. Yun po ang tunay na ibig sabihin ng nagdidibusyon. Hindi para lumakas. No? Hindi na natin kailangan magpalakas dahil Diyos mismo ang nagpapalakas sa atin. Maging sa ating banal na kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin sa panggagamutan upang magapi yung mga itim na karunungan o gawa ng dyablo man yan. Ay hindi na natin kailangan magpalakas doon. Siya yung bahala doon. No? Ang pinaka kailangan natin pagtibayin o palakasin yung ating tapat na pananampalataya sa Kanya at pakikipagtipanan sa Kanya. At lagi nating tatandaan tayo ay nakikitira lamang dito sa daigdig. Hindi ito yung tunay na ating tirahan. Nakikidaan lang tayo dito. No? Nakikidaan lang. Lahat tayo, nakikidaan lang tayo dito. Hindi ito yung tahanan natin. Ang tahanan nating lahat na naghihintay sa atin doon sa bayang banal. Kaya, kung gusto natin makamit yung bayang banal na ipinangako sa atin ng ating amang kaitaas-taasan, sikapin natin na manatiling nakatali sa Kanya ang ating pananampalataya, paniniwala at pagtitiwala. So, ayun lamang po. Mga idol, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Hindi ko man kayo isa-isahin na banggitin yung inyong mga pangalan dito. So, yun, shoutout na lang sa inyong lahat. At kami ay magsisimula na rin, mag-prepare ng aming panalangin. God bless you more at Happy New Year po sa inyong lahat. God bless you more mga idol.